Ngayong unang araw ng Fire Prevention Month, nasunog ang isang bodega ng tela sa Valenzuela City. Ating saksiyan. Mabilis kumalat ang lagablab sa bodegang ito sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Mula first alarm ng alas 3:18 ng hapon, umakyat agad ito sa ikalawang alarma matapos ang 3 minuto. Sa laki ng sunog, tanaw ang usok pati sa Skyway Stage 3. Sa ulat ni Glenn Huego ng Super Radio DCBB, pahirapan ang pag-apula sa sinasabing imbakan ng tela at kitchenware. Sa Baguio City, Negros Occidental, nasawisan ng susunog niyang bahay kahapon ang isang babaeng may Alzheimer's disease. 72 anyos na siya at bedridden, kaya hindi na nakalabas na sumiklab ang apoy bandang alas 10 ng umaga. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nasa loob din ng bahay ang 1 taong gulang na batang lalaki nang sumiklab ang sunog sa barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Sinubukan pa raw ng kaanak na iligtas ang bata pero nabigo dahil mabilis na kumalat ang apoy. Pawang gawa sa light materials sa mga bahay ng nasa 21 pamilyang naapektuhan ng sunog. Mula Enero ay pumalo na sa mahigit 3,000 ang mga sunog sa bansa na puminsala sa halos 1.2 bilyong pisong halaga ng ari-arian. Ayon sa Bureau of Fire Protection, numero 1 dahilan ng sunog ang sigarilyo at ibang katulad nito gaya ng cigar at cigar pipe. Kabilang din sa madalas sa sanhi ng sunog, ang electrical ignition, sanhi ng loose connection o overloading at ang naiwang niluluto. Sa unang araw ng Fire Prevention Month, ipinakita mga dagdag na pamatay sunog ng BFP tulad ng chopper ng AFP na may kakayanang magsaboy ng tubig at ang fire drone ng Mandaluyong CDRRMO na may kakayanang magbagsak ng mga kemikal na pamatay apoy. May unmanned na pamatay sunog din ng Manila CDRRMO. Pero aminado ang BFP na marami pang kulang. Meron tayong around 123 na municipalities na wala pa pong fire truck. Meaning wala pa ding fire station, meaning wala pa ding firefighters. Pero kumpiyansa raw sila mapupunan yan sa mga susunod na taon. Ang mahalaga raw sa ngayon ay ang kooperasyon ng taong bayan lalo sa ganitong panahon na tag-init na nga. Umiiral pa ang El Nino. May kakulangan pa rin ng kaalaman ng ating mga community dahil majority ng fire incidents ay residential. Pinopromote natin yung EDITH, EDIT or Emergency or Exit Drill in the Home. Meaning, mag-usap-usap, isama sa topic, papaano maka-exit sa secondary exit ng grills, saan nakalagay ang susi, paano bumaba ng hagdanan kapag madilim. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.